Ito masarap na kain. Yung isda talaga masarapan. Tamis. Kaya dito pwede ka kumanta. Felicia from the ocean, shining in the sun, covering the shore. Hello. Ngayon, mag-vlog tayo for the purpose of informing or educating yung mga subscribers ko. Kaya magandang hapon po sa lahat. At this time, it is 1:16 p.m. of March 1, the first day of March. Ides of March. Beware the Ides of March. 15 ba Ides of March? Kailan ba namatay si Julius Caesar? Yun ang Ides of March. Sinaksak kasi Julius Caesar eh. Tapos, before he was stabbed to death by Marcus Brutus, he was warned, beware the Ides of March. Hindi, ang 1 sa April. Yeah. Sa 28 December. Okay, ito na po pag-usapan natin mga giliw kong mga subscribers. At ang mga nakikinig naman po na mga kontra sa akin na opinion, nakikiusap lang po ako sa inyo na be polite in commenting. Wala pong problema kahit pang-kontra ang inyong sinasabi. What is important is I will speak because presumably mas marami po akong alam sa lahat na nakikinig dito pag patungkol po sa jurisdiction ng pag-usapan, pagtungkol po sa mga hindi ako may most likely basta jurisdiction lang ako at saka yung rason. Ano ba ang mga rason na dapat tingnan para magdidesisyon kung palayain mo ang tao pansamantala o may piyansa o wala. Ang batas kasi sa ICC hindi kagaya ng batas sa Pilipinas. Sa batas po sa Pilipinas, sa ating konstitusyon, ay mandatory po ang piyansa. Basta hindi lang po punishable by reclusion perpetua, life sentence, death, ay obligado ang korte na palayain ang akusado basta manghingi lamang ang akusado ng piyansa. Pero nagiging hindi obligado ang piyansa sa ating sistema kung yan ay meron ng tinatawag na conviction. So mag-convict kahit mababa pa sa 6 na taon ng iyong kulong, ay nagiging tawag namin diyan discretionary sa court. Nasa korte ang decision kung papayagan pa kayo magpiyansa matapos kayong i-found guilty ng korte. So in ICC, there is no such thing as bail. Wala. Nasa kanila, walang problema kahit hindi walang piyansa. At kung sa tingin nila ay mapagkatiwalaan ng akusado, ay palalayain nila. At basta sila, ang hinahanap lamang nila ay assurance na dadalo ang akusado sa kada hearing. So ano-ano yung mga assurances? Number 1 na assurance usual ay merong undertaking ang isang bansa na nangako sila hawak sa bansa nila. Ang akusado ay pangakuan nila na hindi siya matatakbo at sila ang sisigurado magbibitbit sa akusado. Mula sa kanilang bansa, dadalhin nila sa International Criminal Court tuwing may hearing. Okay? So, ngayon, may isa pang tinatawag na basihan ang International Criminal Court bago sila magpayag. Ay kailangan nila na dapat siguraduhin nila na hindi magdudulot ng delikado sa mga biktima o sa witness o sa testigo ang paglaya ng akusado. Halimbawa, papalayain si Duterte ay ina-argumento kasi nila na si Duterte pag pinalaya mo po ay papatay na daw mga testigo. Yan po ang mga kwento. Well, that is one of their bases na kung bakit ayaw na papawalan si Duterte kahit interim release na tinatawag. At isa pa, ang
kailangan siguraduhin ng International Criminal Court na kung palayain si Duterte ay hindi na siya gagawa ng bagong krimen. So iyan ang mga tatlong pamantayan. So ngayon, sa tatlong pamantayan na ito, nagiging out of logic ang prosecutor at out of logic din yung Filipino councils as common legal representatives ng mga biktima kuno sa war on drugs. So yan ang pag-usapan natin sa ngayon. Dito, pag narinig sa inyo nyo, iparinig ko sa inyo ng argumento ng prosecutor na si Attorney Julian Nichols at saka si Attorney Joel Butoyan, yung the fact na kini-question ni Duterte na ang jurisdiction, ibig sabihin walang authority, walang kapangyarihan ang ICC na hawakan ang kanyang pagkatao sapagkat siya ay illegally arrested sa Philippines at kinidnap papunta sa The Hague. Yan ang laging pinagdidiin ni Duterte. Hanggang ngayon, hanggang sa pinakahuli, hindi nga siya dumalo sa hearing, sa confirmation of charges hearing, sapagkat ang tingin ni Duterte, kung dadalo ako, ay para na rin tinatanggap ko ang jurisdiction ng International Criminal Court. Kaya dahil hanggang ngayon naninindigan si Duterte na walang jurisdiction sa kanyang pagkatao, ang korte ay hindi siya dumalo. So hayaan na lang yung abogado niya doon. But he made it of record. Sumulat siya sa International Criminal Court panel of judges, yung pre-trial chamber judges, na diniin niya na klaro, I do not recognize the jurisdiction of ICC over me. Yan. Ngayon, ulitin ko lang, ang ICC kasi po, every now and then, usually 1 year after, ay may tinatawag ang ICC na review. I-review nila ang pangyayari kung dapat pa bang manatili sa kulungan si Digong o hindi. Kaya yung nung the fourth hearing, noong February 27, ay pangalawa sa mga topic na pinag-usapan sa loob ng pre-trial chamber ay kung dapat bang palayain na si Digong o hindi. So ngayon, naguna nagsalita si Attorney Julian Nichols, yung prosecutor. Tapos sabi niya, hindi na pwede palayain kasi ang katwiran niya, dahil nag-execute ng sulat at hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC, so hindi siya dapat palayain at dahil daw dyan ay pag pinalaya, most likely hindi na magpapakita, hindi na babalik si Digong sa ICC. Yan ang argumento, which to my mind, sa isipan ko, walang connection yan kasi maari pa rin magkipag-awayan kung may jurisdiction o wala, pero hindi ka naman umaalis o dumadalo ka rin lang naman sa hearing, but every now and then, lagi na lang dinidiin na walang kapangyarihan o walang authority ang ICC sa kanyang pagkatao. So pwede rin gagawin yan. Kaya kung ako tanungin mo, out of logic, illogical, ang tawag dyan, non sequitur. Non sequitur ang sinasabi ni Attorney Julian Nichols, na puti na dyan prosecutor, na sasabihin niya, dahil sa hindi niya kinikilala ang kapangyarihan ng ICC, ay tatakbo siya at hindi na dadalo sa hearing. Illogical. Walang connection. Sabihin kasi pwede mangyari dito sa Pilipinas. Nangyayari yan. Marami akong kaso. Ako mismo may kaso. Libel. Ang argumento ko, walang jurisdiction ang korte sa kaso ko. So, but then, kada hearing nandun naman ako. Dumadalo ako sa hearing. But I made it clear to the court that despite my attendance in the hearings, that should not be taken by the court as my surrender of my right to assert against jurisdiction. Okay? So, ngayon, kung ganito sa Pilipinas, na ginagawa yan, ito naman is very unfortunate na may Filipino lawyer tayo na sa katauhan ni Attorney Joel Butoyan that he also argued in the same manner as Attorney Julian Nichols argued that according to him, because Duterte is not recognizing the jurisdiction of the ICC, then if he will be allowed to be free, then Digong Duterte will escape. Anong klase to si Joel Butoyan? Anong klaseng argumento yan?
Hindi po, ulitin ko lang, it is not necessarily, that does not necessarily mean na kung hindi ka kumikilala ng kapangyarihan ng isang korte na naglilitis sa iyo, ay sisibat ka na kagad. Hindi po. Because they have to prove that there is that tendency, or that there is not only tendency, but the most probable likelihood. Kailangan next to proof beyond reasonable doubt or clear and convincing evidence na pag pinalaya mo siya ay hindi na siya babalik at hindi magpapakita sa korte. So I'm only pointing out these two gentlemen, the lawyer of ICC, who is Attorney Julian Nichols, a white man, and Attorney Joel Butoyan, a brown man. Okay, pakinggan natin sila. Pero bago yan, pagkatapos yan, i-discuss naman natin ngayon yung pag-aamin naman ng Malacanang na kinidnap nila si Digong. Okay, dito muna tayo. Pakinggan muna natin si Attorney Julian Nichols. Simple naman pakiintindihan yung kanyang pagsalita sa English. Pakinggan natin. Dito si Attorney Julian Nichols. Para magkalapit no si Attorney Nicholas Kopman, Nichols din. Ito. Attend. It would have been very difficult to make that happen if he simply showed the same disrespect and did not wish to attend even through video link. That's all I have to say. Thank you. Judge, Dahil na ulitin. Dahil daw I accept your apologies for interrupting me before. Same disrespect, though he's been granted return voluntarily. We would say no chance. It's just a couple minutes. And first, I would like to apologize if I interrupted you in the last session. I apologize for that, and it won't happen again. Just very quickly, Your Honors, I won't even go through the law, Your Honors. We've been through this before, but there have been, we would say, no change in circumstances that would require the chamber, and it is under appeal to modify its decision. There has been a change in circumstances, I'll keep it very brief, Your Honors, which goes against granting interim release, which is the waiver that Mr. Duterte filed for the confirmation of charges hearing. So sinasabi niya sa Tagalog pa, wala naman daw nagbago sa pangyayari na dapat pagbigyan si Duterte na lumabas. At dinugtong niya ay ang pagbabago lamang ay yung pumirma siya ng tinatawag na waiver na kung saan sa talagang tahasang sinasabi ni Digong na hindi niya kinikilala ang katarungan ng ang kapangyarihan ng ICC na mag-trial laban sa kanya. In that waiver, he said, I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court. He said that he was forcibly pushed into a jet and renditioned to The Hague. He refers to his arrest as a kidnapping, none of which sounds as though those are the words of a person who would return voluntarily to the court. Mr. Kaufman had previously said in his pleadings, talking about if there was interim release to a third country, then Mr. Duterte would follow through video link. However, for this hearing, even though he's been granted a waiver, he also doesn't even want to follow from here. So that means if he was granted interim release and Your Honors had, as is within your power, ordered him to attend, it would have been very difficult to make that happen if he simply showed the same disrespect and did not wish to attend even through video link. That's all I have to say. Thank you. Ayun, ganun sinasabi niya na talagang hindi mapagkatiwalaan si Digong at sisibat na lang kung hayaan na pagbigyan na lumabas. Pakinggan naman natin itong sinabi naman ni ng Filipino lawyer. Judge, Pouvons maintenant Of the participating victims, we humbly submit that if there are recent developments that have an impact on this chamber's review of Mr. Duterte's detention, they are developments that strongly support and fully warrant Mr. Duterte's continued detention.
Let me discuss these recent developments, Your Honor. The first one was cited by the Honorable Prosecutor, which is the reason for the waiver that was signed by Mr. Duterte. With his very clear declaration that he does not recognize the jurisdiction of this court and his insistent claim that he was kidnapped and illegally surrendered to this honorable court, Mr. Duterte has clearly demonstrated that he will abscond from the jurisdiction of this court. Well, napaka-illogical ng argumento ni Butoyan. Just because Duterte is insisting na walang jurisdiction ng ICC, ay daw sisibat daw siya, hindi na siya dadalo sa hearing. Bobo mo naman, Joel Butoyan. Ano buto yan? If he is released from detention, any condition the court Walang batas na nasasabi na ganun. will impose for his release will be considered by Mr. Duterte as non-binding for the simple reason that he does not recognize this court's jurisdiction. Pinag-usapan dyan, Joel Buto yan, ay kung sisibat ba siya, dadalo pa ba siya sa hearing o hindi. Pagkatapos na, despite the fact na hindi niya ni-recognize ang jurisdiction, kahit ako hindi ko talaga i-recognize ang jurisdiction. Kinidnap yung tao eh. And that he is a victim of kidnapping. If Mr. Duterte cannot even hide his contempt for this honorable court, Hindi ang contempt, that is his right to assert. You are illogical, Mr. Butoyan. while he is already under detention, imagine how Mr. Duterte will use this contempt Illogical. for the court if he is released. Kabubuhan. Saan ka makakuha ng argumento na gano'n? Dito lang kay Joel Butoyan. Graduate pa ng University of the Philippines yan, ha? O kayo mga taga-UP na nakikinig, ano isasabihin nyo rito sa inyong kapwa UP graduate? Oh. Yan lang po ang aking masabi. Tapos ito naman po si Mr. si Attorney Claire Castro ay inamin nila na sila ay kinidnap nila si Kwan, tinawag niya lang na legal daw. Inamin nila na kinidnap nila si Digong Duterte. So pakinggan natin yung sinasabi ni Claire Castro. Yan, pakinggan natin. Hiramin ko lang sa Billionaire News Channel. Hindi lang sa korte, kundi sa interpretasyon ng batas. Patuloy pa rin kasi kine-question kung talaga bang may jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Hindi pwede na. Tapos na ang confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa mga kasong crimes against humanity. Pero hanggang sa huli, nananatili ang debate sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Argumento ng Duterte camp, dapat sa sariling bansa litisin ang isang Pilipino at hindi isuko sa International Tribunal gaya ng ICC. Ang argumentong ito ang nasa likod ng aligasyon ng kampo na kinidnap umano ang dating Pangulo. Ang sagot naman ng administrasyon, sumusunod lang ang gobyerno sa naaayong batas. Okay. Ang pagpapadala po sa dating Pangulong Duterte sa ICC or sa The Hague ay At sinabi nila na pinadala nila. That is sufficient. Tapos nagrason na lang sila, ay sufficient. Rason din yaw ay nakapapaloob doon sa Section 17, Republic Act 9851, which is mali. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit mali. ayon po sa batas. At yun ang naging paraan Manlabag sa batas, clear. ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya. May international humanitarian law raw kasi ang Pilipinas sa bisa ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Base dito, nakikiayon ng Pilipinas sa principles ng international law gaya ng Hague Conventions of 1907. Sa Section 17 naman ito, nakasaad na nananatili sa bansa ang jurisdiction sa mga akusado, whether civilian o military, basta't ang akusado ay isang Pilipino o isang individual, anuman ang nationality na nasa Pilipinas o ang krimen ay laban sa isang Pilipino. Matagal na ring argumento ng Duterte camp ang principle of complementarity ng ICC na nagsasabing wala sa kanila kundi nasa bansa ang primary competence and authority na mag-imbestiga at mag-prosecute ng international crimes.
Saka lang daw papasok ang ICC kapag palyado ang legal systems ng naturang bansa at malinaw na unwilling at unable ang mga korte nito. Ayon sa ICC, mahalaga ang complementarity principle bilang pagrespeto sa jurisdiction ng mga state party nito. Isa sa mga pinangalanang co-perpetrators ni FPRRD ang dati niyang Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre at sa kanyang panayam sa ating himpilan, wala umano siyang kasalanan sa kung anumang drug war killings ng pulisya noon dahil hindi niya raw hawak ang mandato ng PNP na nooy nasa ilalim ng isa pang co-perpetrator umano ng Pangulo, ang kanya namang PNP chief na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa abogado ng BNC, sinabi naman ng Attorney Jasmine Banal ng Tranquil Law na nasagot na ang debate sa complementarity principle. Yung legal institutions natin at that time, hindi yung under this administration, but that time, yun yung complementarity at nagkaroon na ng ganung statement nga na Mali ka dyan, hindi, na-meet yun, na hindi siya. Mali ka dyan. Ang pinagbabasihan po, Miss Attorney Jasmine Banal na sinungaling, sinuturo mo na sa panahon ni Duterte ay yun ang dahilan kung bakit ay sasabihin na walang gusto ang Pilipinas na mag-prosecute. Tandaan mo sa panahon na ni Bongbong ang request for deferment ni Menardo Guevara. At nag-assure si Menardo Guevara na ang presidente noon ay si Digong Asico na, si BBM na kaya ng Pilipinas ang kaso. Pero nang nagsumiti sila ng pruweba kung ilan ang kaso na kaya nila, 61 cases lang ang ginawa ni BBM administration. 61 cases lang ginawa niya. Kaya doon nagdesisyon ang ICC na sabi, ay hindi niyo pala kaya. So, do not make a story that is false, Attorney Jasmine Banal. You are nothing but another liar. Kaya, nakakalungkot na mayroong abogado na gano'n, check your facts. Hindi gano'n ang pangyayari. Tapos ito rin ang ano dito, moderator ay si Attorney Karen Jimeno na abogada ni Erwin Tolpo. Ay nako, puro kayo napapalabas sa pagkabubo ninyo. Okay? So now, let us talk about yung sinasabi nila ni Claire Castro na legal daw yung pagkidnap kay Duterte. So let us now tackle. Sabihin natin, ipakita natin ang pruweba na bakit hindi legal. Ito po. Pakita ko sa inyo kung ano ang batas na pinagsasabi, which is also Republic Act 9851. And this Republic Act 9851, at we will focus on Section 17 of Republic Act 9851. And there you will see that it is not allowed for them to arrest immediately by the use alone of the ICC warrant of arrest. So here, ipakita natin po. Ito po, Section 17 na pinag-usapan. Pero bago dyan, para mapatunayan ko na we are talking about the same law, I will bring you to the topmost. So, in the topmost, the title of the law says, Republic Act 9851, December 11, 2009. An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Yan. So, yan ang international human rights law. Punta tayo sa Section 17. Ito. Section 17, jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over person. Sa Tagalog pa po, ang Pilipinas ay pwedeng gagawin ito na mag-exercise o gaganapin niya ang kanyang kapangyarihan sa mga kaso na ganito na human rights, specifically crimes against humanity, genocide, at saka war crimes. Ito po yung sinasabi kung ang akusado ay Pilipino. So Duterte, Pilipino. Next is kung ang akusado ay kahit hindi siya Pilipino,
o hindi nakatira dito sa Pilipinas pero nandito sa Pilipinas sa panahon na gagawin o gaganapin ng Pilipinas ang kanyang authority sa pag-imbestiga at pag-trial nitong tinatawag na crimes against humanity, genocide, at saka war crimes. Letter C, the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So wherever it is committed, as long as may biktima na Pilipino, ay pwede nating saklawin at pwedeng lilitisin sa ating regional trial court. Sabi niya, sa ngalan ng katarungan, ang Pilipinas ay pwedeng isantabi na lang ang karapatan o kapangyarihan nito sa pag-imbestiga at ipagpaubaya na lang sa ibang korte na kung nag-imbestiga na sa mga ganito. So ang ibang korte diyan, maaring korte ng ibang bansa o korte ng International Tribunal. So kung nagsasagawa na sa investigasyon, pwede ang choice sa Pilipinas. Hahayaan ba nila o ipagpatuloy, ipagpipilitan ng Pilipinas na maglilitis, mag-imbestiga at maglilitis at maghahatol. So ngayon, sinasabi doon, so if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime, no? Pwede magpaliban ng Pilipinas. So instead, kung ganoon man, sinasabi dito na pwedeng isuko ng Pilipinas o extradite ang suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court o di kaya yung korte sa ibang bansa. Pursuant, may nakalagay dito, pursuant dapat nasusunod ang extradition laws at saka mga treaties. So ngayon, panahon na yon, nung hinuli niyo si Digong ay hindi nakasapi ang Pilipinas ng International Criminal Court. Pwede ba magamit yan kasi hindi nakasapi? Hindi po. Very clear ang batas. Hindi natin pwede ang batas na i-interpret pa na masobra kasi lahat po ng batas na may patungkol sa pagtatanggal ng karapatan ng tao, kailangan po dapat may sarili tayong batas na klaro. Express law. Hindi mo pwede maisa palagay lamang, ay, palagay ko may kapangyarihan, hindi po pwede yan. Ang tinatawag namin, power cannot be presumed. So, ngayon, kung dahil dyan, hindi talaga maka-allow. So, bawal ang sinasabi ni Claire Castro na kinuha lang sinuko. Next, sa issue na pag-surrender, nakikita mo yung pagbasa na kung nag-imbestiga ibang bansa, makikita mo rito na hawak na natin ng Pilipinas. Ang interpretasyon nito, hawak na ng otoridad ng Pilipinas ang akusado. Kaya, halimbawa, hawak na nila ang akusado, na ibig sabihin hawak, nahuli na nila. Na proseso na nila, nahuli nila ng legal. So kung nahuli nila ng legal dati pa si Digong Duterte, ay pwede nilang isuko. That's the only way na pwedeng isuko. Pwede ba nilang isuko na hindi pa nahuli? Hindi po pwede sapagkat may tinatawag tayo sa ating constitution. Ang constitution po natin ay mas mataas kaysa international law pag Pilipinas ang pag-usapan. Kung sa Pilipinas gagawin ang kapangyarihan o gaganapin ang kapangyarihan o isasagawa ang kapangyarihan, ay wala nang tatalo sa konstitusyon ng Pilipinas. Pero kung sa labas ng Pilipinas, siyempre mas manaig ang international law. Pero dito, dahil meron tayong konstitusyon na nagsasabi sa lahat ng klaseng pagtatanggal ng karapatan sa mga tao ay dapat dadaan sa proseso ng batas. Kaya nga sinasabi, no person shall be no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pag sinabi due process of law, yung batas na applicable sa Pilipinas. Tanong, applicable ba during the time ang batas ng international law laban sa kay Digong? Sagot, hindi po. Bakit? Kasi hindi na po kasapi ang Pilipinas ng ICC. Therefore, talking about that, insofar as Duterte was concerned during that time, dahil hindi tayo kasapi ng ICC, hindi natin pwede sabihin na batas sa Pilipinas ang batas ng ICC. Therefore,
there was that violation against Section 1 of Article 3 of the Constitution that says walang sinumang tao ang maaring patayin o kilitin ng buhay o maaring hulihin o tanggalan ng kalayaan o maaring kumpiskahin ang kayamanan kung walang proseso ng batas ng na applicable sa Pilipinas. Okay? So with that, ay hindi na pwede ngayon, bawal na ngayon ang sinasabi ni Attorney Claire Castro. Next, may sinasabi pa na may tinatawag na Equal Protection Clause. Ano yan? Ito yun, ang Equal Protection Clause ay napapaloob yan sa Section 1 din. So Section 1 nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without the process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. So, anong ihambing natin? Kasi tao, si Kibuloy, ang kanya naman, may warrant of arrest siya galing sa United States of America. So, ibang bansa. Si Digong, may warrant of arrest galing sa ICC. Sabihin na natin na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. So, does that make a difference? Kasi sa United States of America, may treaty din na pinirmahan sa gitna ng Amerika at saka Pilipinas na tinatawag na extradition treaty. Walang pinag-iba yan sa treaty ng Pilipinas ng International Criminal Court o di kaya Rome Statute na pinirmahan ng Pilipinas noon. So sabihin natin, member pang Pilipinas, if both of them are treaty and obligatory to the Philippines, then bakit kung sa extradition treaty may batas ng Supreme Court pinalabas, bago mo ipatapon ang Pilipino o kung sino man sa loob ng Pilipinas papunta sa ibang bansa, kailangan number 1, mayroon extradition treaty sa gitna ng dalawang bansa, Pilipinas at saka yung bansa ng hingi ng akusado na dadalhin sa kanila. Next is, dapat kung may treaty, ang krimen na pinag-usapan ay yung krimen na nakasabi o nakasaad sa extradition treaty. Eh ngayon, anong pagkakaiba niyan kung sa treaty? Walang pagkakaiba. Pareho na sila may warrant of arrest. Parehong foreign warrant of arrest. Therefore, you cannot treat Kibuloy by saying, ay, dadaan siya sa korte. Kaya nga dinaan nila sa korte. Nagsampa sila ng petition for extradition sa Pilipinas para kay Kibuloy. Tapos kay Duterte, hindi kayo magsampa sa korte natin ng request to arrest the Duterte and give and surrender him to the ICC. So walang pinag-ibang sitwasyon. Kailangan kung may pag-iba, dapat yung tinatawag nating substantial distinction. Kailangan klarong-klaro na iiba talaga. Na hindi mo talaga kahit anong paikutin mo. Yung kagaya ng batas para sa babae, kailangan bibigyan sila ng maternity benefit. Halimbawa, ang lahat ng babae na manganganak ay bibigyan ng $1 million. O, ngayon, ang lalaki ba pwede magreklamo na bibigyan sila ng $1 million kung ang asawa lang ng anak? Hindi. Kasi may laking pagkakaiba at ang pagkakaiba ay may sustansya, may kinalaman sa kung ano ang dapat ibibigay. Substantial distinction. Sa ganun palang paraan, klarong-klaro na po na kidnapping ang ginawa na kasi inaristo kagad nila at tinapon sa diheg. So ngayon, pag-usapan natin yung isa pang aspeto. Napakita ko na hindi pwede yung ang tinatawag na Section 17 mag-apply para lang bunutin nila si Digong Duterte. So I'm too confident na kapag inargue na, dapat i-argue na ngayon ni Attorney Kaufman. So I will find a way na makausap ko, makapagbigay ako ng tinatawag na communication kay Kaufman at himukin ko siya na magsampa siya ng request to dismiss the case. Ang rason ay yung kinidnap si Digong dito sa Pilipinas. Ano naman ang rason na gagamitin ko to justify that? Kung ako si Kaufman, di ang gagawin ko po ay gagamitin kong kaso ni Toscanino na kinidnap lamang doon sa Uruguay, na isang drug lord, kinidnap sa Uruguay at dinala sa Amerika. Ang sabi naman ng korte sa Amerika, hindi namin siya tatanggapin bilang akusado sapagkat
wala kaming jurisdiction kay Mr. Toscanino at siya po ay hindi hinuli ng maayos. Siya po ay kidnap. Pwede magamit yung kay US versus Toscanino. Ngayon, isa na naman. May isang kaso na naman na si Ibrahim versus Minister sa South Africa. Kinidnap si Mr. Ibrahim sa Somaliland at binitbit siya papunta sa South African Court. Ang kanyang kasalanan ay kinakasuhan siya noon ng tinatawag na apartheid. So apartheid yung hinihiwalay mo yung mga puti saka sa itim. So nakaka-insulto po yan sa mga itim. Kaya apartheid policy yung ginagawa noon. Kaya that is a crime against humanity because it was accepted as a policy. So with that, ang mangyari na sa ngayon ay pwede ngayon i-invoke ni Attorney Kaufman na palalayain si Duterte sapagkat illegal siyang kinuha at inaresto. So, ngayon, kung ganon, dapat hinihimo ko si Attorney Kaufman na i-argumento niyan. Ang kaso lang hanggang ngayon ay hindi pa siya nagsampa ng kaso para ipalayain si Digong sa rason na ganon. Okay? So, next, nais ko na lang din pag-usapan natin ang jurisdiction. Maliban sa pag-aresto na illegal, ay mayroon pa isang rason kung bakit walang jurisdiction. Una, dapat sa tinatawag na batas ng Article 12, Paragraph 2, Article 13, Paragraph C ng Rome Statute, sinasabi doon na pwede manghingi ng tinatawag na authority to investigate laban kay Digong kung sa panahon na nagsampa sila ng hingi ay hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. So, kailan ba nanghingi ng authority o nagsampa ng kaso ang Office of the Prosecutor ng ICC laban kay Digong? Naghingi lamang po sila noong May 24, 2021. At ito po ay inaprubahan ng Pretrial Chamber noong September 15, 2021. Okay. So, ang paghingi nila, member pa ba ang Pilipinas ng ICC? Hindi na po. Bakit? Kasi nagsampa po ang Pilipinas ng withdrawal mula sa ICC noong March 16, 2018. At nakasaad naman sa batas ng Roma na Article 127 na kung sino mang bansa ang magwi-withdraw o aalis sa ICC ay dapat magkaroon muna ng palugit na 1 taon bago tuluyan na magiging final ang withdrawal. So sa kaso ng Pilipinas, nagsampa ito ng withdrawal noong March 16, 2018. At ito po ay naging final noong March 17, 2019. So 1 year. So basta makatwid, kung March 17, 2019 ay hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC, so bawal na para manghingi ang Office of the Prosecutor ng authority to investigate laban kay Digong noong May 24, 2021 at dahil hindi na tayo kasapi. So that is another argument. Ngayon, ano naman ang counter-argument ng kalaban ni Digong? Ang sabi naman nila ay mayroon pa ring authority ang ICC laban kay Digong sapagkat po nakaloob naman po sa Article 127 na sinumang bansa na mag-withdraw ay may obligasyon pa rin kung bago ito mag-withdraw ng tuluyan, bago maging final ang withdrawal, ay may mga bagay o isang bagay na kinukonsidera na ng korte bago naging tuluyan, naging final ang withdrawal. So, ang tanong, sa panahon na yun, ano ba kung meron man mga bagay na kinonsidera ng korte? Sagot, wala po. Bakit ko nasabi wala? Kasi ang meron lamang ay yung tinatawag na preliminary examination na inanunsyo ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa katauhan ni Fatou Bensouda. At sinabi niya, ito ay unilateral action. Hindi siya humingi ng approval sa pre-trial chamber courts na magpapalabas sila ng announcement na gagawin na nila, mag-preliminary examination sila sa sitwasyon ng Pilipinas. Okay? So with that, it cannot be considered as action of the court. So ibig sabihin, there was nothing that can be said that prior to the final day of withdrawal of the Philippines from the International Criminal Court, there was no anything
that was under consideration by the court. Bakit po? Pag sinabi ng batas na eksaktong salita, by the court refers only to the court. It does not refer to the prosecutor. So that is one argument. Number two argument is that the preliminary examination, if there is any, does not state that with the preliminary examination, there is no law in Rome Statute that says that whenever a preliminary examination was announced, then it authorizes also the ICC prosecutor to file a case of crimes against humanity against the person. It is because of the fact that any power to file a case, any power to start a case, it cannot be presumed. Hindi mo yan mailagay sa sarili mo, maipapalagay, meron nga, hindi po pwede, dapat may batas na klaro. So, we are very clear, and anybody cannot argue that there is no law that says that preliminary examination gives power to the ICC prosecutor or the ICC court to start a case and hold trial and finally give judgment on the case of the Philippines, including Duterte and all other persons who may be included in what they call as co-perpetrator indirectly. So yan lang po ang aking masasabi at magandang hapon po sa inyong lahat. 1:57, magtatawag na lang ako, no? So those who do not agree with me, you are free not to agree because that is your own opinion. And if that is your own opinion, rest assured your opinion is wrong. Very, very, very wrong. So Bernard Magtibay, Conrado de Leon, ganyan na ba ang paniwala noong kinuha kung walang kinalaman po ito, Conrado de Leon, sa kaso ni Percy Lapid. Conrado de Leon, the problem with you, Conrado de Leon, is you believe that Duterte had Percy Lapid killed. Wala po kaming ebidensya na si Duterte nagpapatay kay Percy Lapid. Ganun lang po masabi ko. Kung meron ka ebidensya, asan? Kaya, dami-dami na kayo nasasabi na gano'n, kaya masasabi ko sa mga gano'n ay mga taong punyeta. Si Flor Picar, shout out po sa Cotabato City. Taga Cotabato, taga dyan po ako. Sa mga pakat ko, mga pagari. Mahapon sa iyo, langon. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga pagari ago pakatakan. So, si Emelda Tikang, good day, Dr. Kausing, watching from Vancouver, Canada. Solid Duterte, every vlog, learned a lot. Salamat po. Tapos kay Brian Rodriguez, magandang tanghali, attorney. Napakalinaw talaga ng pagpaliwanag mo. Mabuhay ka, Attorney Toto. Nasa batas lamang tayo, Mr. Conrado Leon. Kung ano sinasabi ng batas, doon lamang tayo. Do not go beyond the law. Gary Bacares, double time na Toto, mabubulok na si Digong. Hindi po. Naniniwala ako mababasura yung kaso. I-discuss ko kung bakit mababasura. Later, mga after 30 minutes po. Bon Jovi, yung problema, ang ICC fully paid na sila ni Marcos Jr. at ni Trillanes. $2 million ba naman? So, Grace Laurio, Toto, hanga ako sa iyo noon, pero ngayon hindi na. Ay, okay lang po kung hindi ka nahanga sa akin ngayon kasi nagsasabi lamang ako kung ano talagang batas. Huwag ka maniwala kay Attorney Insurrecto, panay mali-mali sinasabi niya. Kaya tahasan ko sinasabi niyan. At napakinggan mo ba kung binabanatan ni Insurrecto si BBM na kahit nagnaka naman na malita? Hindi. Bakit? Okay na magsagot ko bakit hindi. I'm sorry to say that. You are only being fooled by Insurrecto. Ganun naman sabi ko. Do not get fooled. Yes, andun ako si Bicol. But then, I found out later na iba naman ang nangyari na. Okay? I'm sorry. I cannot agree with the Insurrecto. Ken Zimil, magandang hapon, Attorney Toto. Romeo Boy. Tapos, BBC Las Vegas. Ginawa ka naman na VIP. Ginawa ba naman na VIP mga ICC members sa Pilipinas na bumisita pag-uwi nila, may baon pa. Ang balitang pera. Nako.
Kaya nga nilabas. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Teacher's Pet TV. Good morning, Dr. Toto. Watching from Charlotte, North Carolina, USA. Salamat. Maraming salamat po sa mga Pinoy na taga Charlotte. At Teacher's Pet TV, Duterte pa rin. Wine Mercado. Katoto, kaya ka na-dispar dahil sa galing mong abogado. Di bale, okay na. It is no longer important for me to have my license back or not. What is important is my mind. My mind is working. Sabi ni, sino bang bubo ako? At sige, it's your opinion. Pero pahigi ko lang, pakiusap ko lang sa iyo, patunayan mo na bakit ako bubo. Ipaliwanag mo po. Ha? Okay? Tapos, Cat's Passion. Pwede pa bang magkahaka ang reason nila? Haka-haka po mga rason nila. Salamat po, Cats. 15,000. Pakawala ng UP yan, mga NPA, anti-Duterte yan. Tama nga. Ganun mga aking gan. Kasama niya si Atty. Conte. So, Grace Laurio, balik ta rin si Toto noon. Noon anti-Duterte. Hindi po ako sinasabi na anti-Duterte. Antay ako, nagagalit ako na sa maraming namatay. Kaya lang, may akusado na siya. Bakit mo inaresto na walang warrant of arrest? Yan, Grace Laurio. Do you understand that? If you do not understand that, then pwede kang umalis dito kung gusto mo. Hindi naman kita pinipilit. Bahala pa kung madispar ako. Walang problema. Hindi naman yan dahilan kung nadispar ako ay magiging mali na sinasabi ko. My mind speaks the truth. My mind speaks what are the laws. Ganun lang kasimple. Conrado de Leon, kung naniwala ka na mag-report si Digong kapag pinalaya, papayag ka ba na ikaw ang harap sa hearing? Bakit ako papayag doon? Hindi naman ako si Digong. Ang sinasabi ko lang, Conrado Leon, maging sensible ka naman, maging logical ka naman. Kasi walang connection yan. Kung nag-argue siya na walang jurisdiction, ay hindi na siya magpapakita sa tuwing hearing. Mali po yan, Conrado de Leon. Alam mo, pinapahiya mo lang ang apelido mo na de Leon. Nagiging mangmang ka. At saka ikaw, Lario, pinapahiya mo lang ang apelido niya, Laurio. Ibig sabihin, mga pamilya Laurio, mga bobo, gano'n lang po. Pasensya na kayo. Yan ang masasabi ko sa inyo. O, sino pa? Si Teacher's Pet TV, may malita, kakampwit, spotted dito. Talagang may ebidensya na may malita pa. Ben Marwerte, Section 17, wala man sinasabi na kung hindi nakasapi. Ben Marwerte, may sinasabi po, ulitin ko sa iyo. May sinasabi po. Babasahin ko sa iyo ulit. May sinasabi po sa Section 17. Tandaan mo ha. Dito, can surrender or sa extradite pursuant, yan ang sinasabi, pursuant to applicable treaties. Yan po, Ben Marwerte. Yan o, hindi pa ba yan? Ano pagbasa mo dyan? Naintindihan mo ba yan o hindi mo naintindihan? Basahin mo maigi yung na-highlight ko. Basahin mo yan. Ganun lang papakiusap ko sa Ben Mar. Tapos Noel Clemente, hanggang ngayon ayaw mo pa rin tanggapin. Mali po yung application nila, Noel Clemente. Kung susundin mo sila, edi ikaw bobo, kawawa naman mga kliyente, pamilya bobo. Walang kinalaman sa pagdisbarko yan. Kabubuhan mo lang may kinalaman dyan. Ben Marwerte, teacher, ano sinasabi sa pursuant? Ang pursuant, ibig sabihin sumunod ka kung mayroong treaty. Wala na ng treaty yung Pilipinas sa ICC. Kaya tandaan mo yan, Ben Marwerte. Mamaya, may isa bago ako umalis. Meron akong isang punto na tutumbahin ko yung argumento ni Jesus Palsis, yung abogado, graduate din ng UP, na falsos in unos, falsos in unibus. Florando de Guia, totoo kasi okay na bago. Okay na ba kayo? Hindi pa kami okay na nilapid. May kaso siyang sinampa sa akin, bakit ako maging okay sa kanya? That's SPT, babasahin mo kasi Bendalo. Bendalo yung si Ben Marwerte, Bendalo din eh. Susundan ko lang binabasa. Binabasa mo pala. Basahin mo lang. Tapos intindi mo maigi bakit sinasabi. Pursuant, alinsunod kung sa Tagalog pa. Alinsunod sa treaty. Alinsunod sa extradition agreement. Tapos Grace Laurio. So sa asa ka pa na yan makalaya. Ay, nakag-asa talaga makakalaya yan. Kagaya lang sa tao mo na hindi ka gumagalang sa batas. Ganon yan. Mga anti-Duterte po ay hindi marunong gumalang sa batas. Ganon lang po kasimple kayo. So, Texas PTV, pursuant to laws and treaties, di ba?
hindi na nga tayo member ng ICC. So wala na silang jurisdiction. Tama, ganun lang kasimple po yan. So Grace Laurio na-disbar. Ano kung na-disbar? Wala naman problema. Ang disbarment po, walang kinalaman sa katalinuhan ng tao. Sa PTV, Grace, huwag mo pong araw-araw ang panood kay Anti-Claire kasi puro Anti-Claire kayo ng Anti-Claire, puro mga fake news eh. Tapos Ben Barwerte. So sa Section 17, hindi nga sinabi kung member kayo hindi. Anong sabi any court? Ikaw, Ben Barwerte, huwag ka magmagaling-galingan kasi hindi ka sinasabi. Ang sinasabi, if any, kung meron man, hindi any court. Ha? Naintindihan mo ba yan? Tingnan mo. Instead, the authorities, ano ba yan? May surrender to appropriate international court. If any, kung meron. Yan ang ibig ko sabihin yan. Kaya I want you to be sensible and to be intelligent naman sa pagbasa. Pagbasahin mo na lang naman, hindi any court, if any. Yeah. Tapos sa fake news ka na wrong spelling ka pa. Okay, mga bingdi po kay have a blessed Sunday to the Dr. to. At sa SPTV, any court nga kung may treaties. Ang Pilipinas sa ibang bansa na valid pa. Hindi na nga tayo member. Sa SPTV 2019 hindi member ang Pilipinas sa ICC. Tapos naging 2019 March 17, 2019 hindi tayo member. So Grace Lario may visa ang ICC kasi wala po kayong kaalaman sa batas, Grace Lario. Do not argue with me. You do not know anything. Ben Marwerte, wait teacher, anong particle yan? Hindi article po, section 17 po. Iba pa yung article. Section po ito. Marcel Harma, RA 9851 alone doesn't make anything automatically illegal. The courts, not opinions, decide how the law. Sinasabi ko na sa iyo, Marcel Lerma, na bawal. Sigurado ako pa pag-decision Supreme Court, mumurahin po sila ng Supreme Court. At binalibag nila, binendalo ng batas. Ay, Members, Leda Rosario, wow, agree attorney. Ang husay niyo po talaga. Bravo, God bless. Salamat po. Prinsesa, Dr. Toto, ask ko po, kidnapping ang ginawa kay Duterte. Kidnapping po. Kidnapping in the sense na tawag niya generic kidnapping. Pero ang eksaktong kaso niyan, kung sa criminal law, sa revised penal code, serious illegal detention. Kasabot, pwedeng kasabot wala tayong nakita na nakipagsabuatan na ICC eh. Talagang direkta lang doon si Marcos Lacanilaw nag-surrender doon actual. So si Ricardo Florito, sana Dr. To makarating kay Attorney Kaufman ang suggestion mo. Sa Ben Marwerte, teacher, wala naman niyang if member. May sinabi nga pursuant to treaty, Ben Marwerte. Pag sinabi treaty, member ka. Pag sinabi walang treaty, hindi ka member. Okay? Ang treaty po sa Tagalog, agreement, kasunduan. Okay? Sa tingin ko naman, maintindihan mo na. Sa Buson Narciso Esteban, pass out naman po, attorney. Pa-shout out naman po, attorney, Toto, para malaman ko kung nababasa mo comment ko. Nabasa ko naman, di ba? Ben Marwerte, RA 9851, hindi 961. Section 17 nagdala. Hindi po yung justification. Ginamit na justification pero binend nila ang batas. Dimyong, good morning, Attorney Katoto. Watching you live from Toronto. Hayaan ang mga bumabati ko sa iyo. Madami kami na nakikinig at naniniwala sa iyo. Salamat po. Si Imelda Tikong, talagang trial ka, Sir Toto. Matalino at mabuhay ka. Siyempre, marami po akong karanasan sa trial. Boson Narciso Esteban, talagang trial po kayo. God bless po. Salamat po. Joy Fax Biasong, Brad Attorney, binas ka ng mga anti-clear, pabor ng mga Duterte. Nice explanation, Attorney detalyado. Salamat po, Brad. Ben Marwerte, or another state pursuant to, kala ko hindi state ang ICC. Gumagawa ka. Ay nako, ano ba naman ito si Ben Marwerte? Dinagdagan mo pagkabubo mo, pasensya na, tinatawag na kita bubo. Or to another state. Kaya sa international court, the appropriate international court, or to another state, sinasabi dito.
Pero kung ganun man, sa international court man o another state, ay kailangan pursuant, alinsunod pa rin sa applicable extradition laws. Hindi pwede yung titira ka lang ng tira. Kung may treaty, pasok. Pero wala ng treaty, hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC, so hindi pasok. Ganun lang po yan, Mr. Ben Marwerto. Yasmin Martin. Once a lawyer, always a lawyer. Nabubuhay ko yung Atty. Toto. Salamat po. Grace Laurie, mas matalino sa iyo si... Ay, wala yun. Kahit mag-contest pa kami, mag-debate pa kami, wala yun. Yasmin Martin, ang kulit ng mga trolls dito, pag pabor kay Duterte, nagagalit sila. Boston Miners, good PM ka to from Kuyapo. Oy, mga kabsat ko sa Kuyapo. Andyan yung aking tatay-tatay, nanggaling si tatay-tatay ko, namatay na siya, si Lope, Colonel Lope Pascual. Yan, tatay-tatay ko yun. At tapos sino pa? Si Mr. Cruz, na kaibigan ko, taga riyan din, taga Kuyapo. So si Grace Laurio, may karapatan pa ICC kasi bago ginawa krimen, member, iba naman yung pag-inag-usapan sa member. Pero ang pinag-usapan po sa final na utos ng batas ng Rome Statute din, ay magsasampa ka lamang kung ang bansa na kung saan ay mamamayan ang sinasampahan ng kaso ay kailangan kasapi pa ng ICC ang bansa. So Pilipinas ay hindi nakasapi. Kaya sa panahon na yun ay hindi na pwede. Walang duda yan. Ang krimen na nangyari ay nasa jurisdiction ng subject matter ng ICC. Pero subject matter as to the person of the state and person of the accused ay iba naman po yun. Kung mayroon pa subject matter ay kung kasapi pang Pilipinas. So, Dimyong, mag-like na lang kayo mga buzzers, may inam pa. Bong Romero, basta Ilonggo, marunong talaga, watching from Texas. Salamat, Gid. Arnel Hureke, mahusay yung si Atty. Toto. Pero dati kontra ako sa kanya. Salamat naman at may kaibigan man ako ngayon. Dimyong, hayaan na lang yan si Denmark at Grace. Sayang always. Okay, basta Boston Miners, may nakita nga po ako Kinelope sa isang wall. Okay. Si Kinelope po ay tatay-tatay ko po. At pinakamahal ko siyang naging kaibigan at mas matanda siya sa akin. At to tell you the truth, nakatulong siya sa akin nung nag-aaral ako sa College of Law. Yan po ang aking masasabi. May isa pa akong sasabihin na sinasabi ni Atty. Jesus Palces na dahil daw nakalagay sa Section 2, Article 2 ng ating Constitution that the state does not promote war as an instrument of national policy and adopts the generally accepted principles of international law. Dahil daw dyan ay may obligasyon ng Pilipinas magsuko. Kabubo naman sa iyo, Palces. Bobo mo. Ang sinasabi, generally accepted principle, hindi international criminal law. Principle yun. And principle is not a crime. Ano ka ba? Palces, falsus inunos ka talaga. Falsus inunibus, pinahiya mo na naman ng UP College of Laws, ginagawa mo yan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Paki-share, paki-like, para naman pag mag-vlog ako mamaya, may mamanotify na kayo kagad. Maganda ang topic ko mamaya. Maganda. Salamat po. Paki-member naman sa aking channel. 75 pesos per month lamang po yan. At tawag nito. At pakibigyan na rin ako sa aking tawag na GCash kung meron kayo. Yan ako meron ng sobra. Itong GCash ko. Itong pangalan. Okay. So si Arlen Huriki, okay daw, mahusay. Salamat po. So Dimyong, hayaan nyo lang si Dinma. Okay. Sino pa? Okay, Grace Laurio, bahala na. At least I'm only advising you to learn a lot.
not to criticize. If you do not know, do not criticize. Okay? Salamat po.